Dapat sana'y nahalata ko na magkakaproblema ang gabing iyon mula pa lang nang tumingin sa akin ang aking ama ngumiti para sa hostess at sinabing may upuan para sa akin sa tabi ng banyo. Ako si Sofia Harrington, 29 na anyos at nagtatrabaho sa marketing sa Chicago. Nakapagtayo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko iyong mukhang maayos sa labas at matatag sa loob. May sarili akong kondo, sarili kong sasakyan, sarili kong karera at sapat na respeto sa sarili para malaman kung kailan ang biro ay hindi na talaga biro. Ngunit sa pamilya ko wala ni isa sa mga iyon ang kailanman nabigyan ng halaga gaya ng singsing asawa o ilang anak. Anuman ang marating ko, ako pa rin ang pinag-uusapan nila na para bang hindi pa ako buo. Iba sana ang gabing iyon, kaarawan ng ika-60 ng aking ama. Hapunan sa isa sa mga mamahaling steakhouse sa downtown na mahina ang ilaw. Napakahaba ng listahan ng alak at lahat ay bahagyang tuwid ang upo dahil ipinaparamdam ng lugar na mahalaga ang anyo. Pumunta ako roon na umaasang baka kahit minsan ay titingnan nila ako at makikita ang isang taong karapat-dapat igalang. May inihanda pa nga akong isang mapagbigay na bagay ng palihim. Isang bagay na inakala kong magbibigay saysay sa buong gabi, kaya nang pumasok ako at makita ang kumikislap na mga kandila ang mga basong puno na, at ang pamilyar na mga ekspresyon na naghihintay sa akin sa kabilang mesa, sinabi ko sa sarili kong manatiling kalmado. Sinabi ko sa sarili kong kakayanin ko ang isang hapunan, ngunit may mga kahihiyang napakatumpak, napakapubliko at sinadya na binabago ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng nauna sa mga ito. Bago ko sabihin kung ano ang sumunod na sinabi at kung bakit tahimik akong tumayo at umalis. Sabihin mo muna sa akin kung anong oras na dyan sa iyo at saan ka nanonood. Gusto ko talagang malaman kung gaano kalayo nararating ang kwentong ito. Ngumiti ako paglapit ko sa mesa dahil iyon ang nakasanayan kong gawin sa paligid nila. Mainit, elegante at mamahalin ang silid sa napaka-espesipikong estilo ng downtown Chicago, kung saan kumikislap ang bawat ibabaw at parang masyadong pulido ang bawat usapan. Dumaan ang isang server na may dalang tray ng mga baso ng alak. Ang amoy ng steak mula sa kabilang mesa ay napakasarap at sandali kong pinaniwala ang sarili kong mali ako, na baka iba nga ang gabing ito, na baka pinalambot siya ng pag-anim na po, na baka ang pagdating ko ng mag-isa ay hindi na agad nangangahulugang ako ang pagkadismaya ng pamilya. Ngunit wala pang 5 minuto naramdaman ko na ang pamilyar na pagbabago sa hangin. Nagsimula na ang usapan bago pa ako dumating at pumasok ako na parang isang taong sumasali sa isang dula na kabisado na ng mga aktor ang kanilang mga linya. Nagsasalita ang kapatid kong lalaki tungkol sa mga aplikasyon sa paaralan at mga rate ng mortgage. Ipinapakita naman ng kapatid kong babae ang mga larawan sa kanyang telepono at tumatawa tungkol sa magulong buhay pamilya, ngunit sa paraang may halong pagmamayabang na para bang gusto niyang ipakitang maayos ang lahat sa kanila. Tumingin sa akin ang aking ina, ngumiti. At saka nagtanong kung abala pa rin ba ako sa trabaho kaya wala pa ring totoong personal na buhay. Magaan niya itong sinabi habang umiinom ng alak at bahagyang ikiniling ang ulo, na para bang nakikipagkuwentuhan lang, ngunit alam ko ang ibig sabihin dahil matagal ko na iyong naririnig sa iba't ibang anyo. Masyadong abala, masyadong independent, masyadong nakatuon sa maling mga bagay. Hindi man lang ako tiningnan agad ng aking ama. Nagpatuloy lang siya sa pagbabasa ng menu, na para bang siya ang tipo ng taong inaasahang maghihintay ang buong silid sa kanya. Nang sa wakas ay nagsalita siya, tinanong niya kung mag-isa pa rin ba akong nakatira sa kondo, at bago pa ako makasagot, ay tumawa ang kapatid kong babae at sinabing mahilig si Sofia sa kalayaan niya. Iyon ang salitang palagi nilang ginagamit kapag gusto nilang gawing makasarili ang buhay ko, imbes na matagumpay kalayaan, na para bang ang pagbabayad ko ng sarili kong mga bayarin, ang pagbuo ng sarili kong karera, at ang pagpili ng sarili kong kinabukasan ay mas mababa kaysa sa pagsunod sa iisang plano ng buhay na aprobado nilang lahat. Pinanatili kong kalmado ang aking mukha. Umorder ako ng isang baso ng Cabernet. Nagtanong ako ng magalang, nakinig ako habang pinag-uusapan nila ang mga plano sa bakasyon, mga anak, mga proyektong pagre-renovate at ang karaniwang gulo ng buhay-bahay na tila mas pinahahalagahan kaysa sa anumang nagawa ko sa isang boardroom. At sa ilalim ng aking maayos na kilos, tahimik na nakatago ang lihim na dala ko sa restaurant na iyon.
Mas maaga noong hapon kinausap ko ng pribado ang manager at inayos na ang aking card ang sasagot sa bayarin sa dulo ng gabi. Iyon sana ang regalo ko, isang tunay na regalo, hindi marangya, hindi inaanunsyo, hindi palabas, kundi isang tahimik na kabutihang loob, isang paraang magsasabing, dumating ako ng may mabuting hangarin. Na naniniwala pa rin akong ang pamilya ay maaaring mga hulugan ng higit pa sa paghusga kung susubukan ko ng sapat. Nagtagal lamang ang paniniwalang iyon hanggang sa lumapit ang hostess para paupuin kami. Bata pa siya, marahil nasa maagang 20, may hawak na itim na leather folder sa kanyang braso at may maingat na ngiti ng isang taong sinusubukang kontrolin ang isang mesa na malinaw na iniisip na mas mahalaga ito kaysa sa iba sa silid. Tinanong niya kung handa na kaming maupo. At tumayo ang aking ama na may dalang pakiramdam ng pag-aari na matagal nang sumusunod sa kanya sa mga pampublikong lugar. Sinulyapan niya ang ayos ng mesa, tiningnan ang mga upuan, saka itinuro ang dulo ng mahabang booth na pinakamalapit sa pasilyong diretso sa mga banyo. Hindi ito eksaktong nasa loob ng pasilyo, ngunit sapat ang lapit na ang sinumang dadaan ay sasayad sa likod ng upuan. At sa tuwing bubukas ang pinto, ay may papasok na malamig na hangin at bahagyang amoy kemikal ng panlinis sa loob ng dining room. Nakita ko agad iyon at nakita rin ng hostess. May isang saglit na paghinto, maliit, ngunit totoo, iyong mas maikli pa sa isang segundo, ngunit nagsasabi ng lahat. Ngumiti ang aking ama at sinabing diyan na uupo si Sofia, madaling pasukin, madaling umalis. Bagay sa lifestyle niya. Natawa agad ang kapatid kong lalaki bago pa man niya matapos ang pangungusap. Tinakpan ng kapatid kong babae ang kanyang bibig, ngunit hindi niya maitago ang ngisi. Perpektong pwesto para sa'yo, sabi niya, at inulit pa iyon ng kapatid kong lalaki nang mas malakas na para bang gusto niyang marinig ng buong mesa. Oo nga, perpekto para sa'yo. Napalingon ang mag-asawa sa katabing mesa, naging hindi komportable ang hostess at ginawa ng aking ina ang palagi niyang ginagawa kapag ang kalupitan ay binalutan ng biro sa aming pamilya. Hindi niya ako ipinagtanggol. Ngumiti lang siya ng alanganin na para bang sinasabing magpatuloy na lang kami. Nakatayo ako roon, nakasabit pa ang bag ko sa balikat. At naramdaman kong uminit ang aking mukha, hindi dahil maiiyak ako. Matagal nang naubos ang bahaging iyon, kundi dahil sa isang mas malamig at mas matalim na pakiramdam, ang linaw na dumarating kapag ang isang insulto ay sadyang-sadya mayabang at hayagang ipinapakita, kaya binubura nito ang lahat ng dahilan na minsan mong ibinigay para sa kanila. Buong gabi kong sinasabi sa sarili kong manatiling kalmado, maging mapagbigay. Huwag bigyan ng mali siya ang maliliit na komento, ngunit hindi ito banayad, hindi ito aksidente, hindi ito simpleng biruan ng pamilya. Ito ay paglalagay sa lugar, isang mensahe ang aking ama sa kanyang ika-60 kaarawan sa harap ng mga estranghero, na sinisigurong malinaw kung saan ako nakalugar sa bersyon niya ng pamilya, hindi sa tabi niya, hindi may dignidad, hindi bilang kapantay, kundi sa tabi ng banyo sa labas ng daan, madaling pumasok, madaling umalis ang nag-iisang anak na babae, ang kapaki-pakinabang, ang hindi kailanman bumagay sa larawan, ngunit patuloy na dumarating. Sa loob ng isang segundo, naisip ko pang umupo na lang doon para maiwasan ang gulo, para hindi na marinig ang paratang na ako ay masyadong sensitibo madrama o mahirap pakisamahan, ngunit nang muli kong tingnan ang kanilang mga mukha, nakangisi pa rin ang kapatid kong lalaki, nakaupo na ang kapatid kong babae na aliw sa sarili. At inaayos ng aking ama ang kanyang jacket na parang may nagawa siyang matalino. Bigla kong naunawaan ang isang bagay na dapat ko nang naunawaan noon pa: kung uupo ako sa upuang iyon, hindi lang ako lulunok ng isang insulto, sasang-ayon ako sa kanila. Tutulungan ko silang isulat muli ang kwento na matagal na nilang isinusulat tungkol sa akin. Ang kwentong tinatanggap ko ang anumang lugar na ibinibigay nila at ngumingiti pa rin dahil nagpapasalamat akong naisama. Kaya ginawa ko ang tanging bagay na tapat pa sa pakiramdam ko. Humarap muna ako sa hostess, hindi sa kanila, at ngumiti ng kalmado. Pasensya na hindi ko nakakailanganin ang upuang iyon. Inilapag ko ang aking napkin sa gilid ng mesa, inayos ang bag sa aking balikat, at tumingin sa aking ama ng sapat lang para makita niyang hindi ako nahihiya. Tapos na ako. Enjoy your dinner, sabi ko. Kumurap ang aking ina, kumunot ang noo ng kapatid kong lalaki,
at bahagyang tumawa ang aking ama na parang iniisip niyang nagbibiro lang ako, ngunit naglalakad na ako palayo. Narinig ko ang pangalan ko ng isang beses sa likuran at muli mas matalim sa pangalawa. Ngunit hindi ako tumigil. Tinawid ko ang sahig ng restaurant na tuwid ang likod dumaan sa bar, magalang na tumango sa hostess stand at lumabas sa nagyiyelong gabi ng Chicago na para bang kakalabas ko lang sa isang silid na matagal ko nang dapat iniwan. Sumalubong agad ang lamig sa akin nang magsara ang pinto sa likod ko, ngunit pakiramdam ko ay malinis iyon, mas malinis kaysa sa hangin sa loob. Kaysa sa mga boses, kaysa sa bersyon ng sarili kong patuloy na bumabalik at umaasang baka makita nila ako ng iba. Sumakay ako sa aking sasakyan, isinara ang pinto at umupo sandali na nakahawak ang dalawang kamay sa manibela. Malakas ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Iyong dumarating matapos mong gawin ang isang maliit na bagay na nagbabago ng isang napakalaki. Dapat sana ay diretso na akong umuwi, iyon ang may pinakamatinong kahulugan, ngunit masyado pa akong alerto para maupo mag-isa sa kondo at masyado pa akong galit para ipagsapalaran na ulitin sa isip ang buong eksena habang nagmamaneho sa katahimikan. Kaya nagmaneho ako, pakanluran at huminto sa isang tahimik na kafe na matagal ko nang pinupuntahan, isang lugar na nakasingit sa pagitan ng isang dry cleaner at isang bookstore sa mas kalmadong bahagi ng kalsada, kung saan walang pakialam ang mga tao sa suot mong sapatos o sa apelyido ng pamilya mo. Umorder ako ng kape na halos hindi ko nalasahan at umupo sa dati kong pwesto malapit sa bintana. Wala pa akong isang minutong nakaupo nang magsimulang umilaw ang phone ko. Una ang nanay ko, saka ang kapatid kong lalaki, pagkatapos ang kapatid kong babae, at saka silang tatlo ulit. Hinayaan ko lang itong mag-vibrate sa mesa hanggang tumigil, saka pinanood itong magsimula na naman. Nang pumasok ang mga mensahe, eksakto ang inaasahan ko. Nasaan ka? Ano yon? Seryoso ka ba ngayon? Galit si dad. Upset si mom. Talaga ngayong gabi mo piniling umarte ng ganito? Wala ni isang mensahe ang nagtanong kung okay lang ako. Wala ni isa ang nagsabing mali ang nangyari, wala ni isang humingi ng paumanhin dahil hindi ito tungkol sa kung nasaktan ako, kundi kung ginulo ko ang okasyon. Tinitigan ko ang screen at may umangat na pakiramdam sa dibdib ko na halos katawa-tawa. Iniisip pa rin nilang tungkol ito sa kahihiyan na ang pangunahing problema ay umalis ako. Hindi pa nila napagtatanto na ang tunay na problema ay nakalapag sa mesa sa anyo ng bill na inaasahan nilang mawawala, gaya ng dati kapag ako ang nandyan. May isa pang mensahe mula sa kapatid kong lalaki. Bumalik ka at tigilan mo na ang pagpapaging awkward nito. Sinundan ng kapatid kong babae. Hindi dapat harapin ni dad to sa birthday niya. At pagkatapos eksaktong tulad ng inaasahan ang nanay ko, Sofia, huwag mong sirain ang buong gabi dahil lang sa isang upuan. Isang upuan, nakapako sa screen ang salitang iyon na parang insulto na rin mismo, na para bang tela at muwebles lang ang issue, na para bang umalis ako dahil sa dekorasyon. Na para bang ang hayagang pagpapaupo sa akin sa tabi ng banyo, habang tumatawa ang mga kapatid ko, ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan na dapat kong kayaning lunukin. Ibinaliktad ko ang phone, huminga ng malalim at sinubukang pakalmahin ang panginginig ng mga kamay ko. Doon ko naalala ang usapan ko sa manager na muntik ko nang makalimutan sa init ng pag-alis. Mas maaga ng araw na iyon. Ibinigay ko ng pribado ang detalye ng card ko at hiniling na sa akin i-charge ang buong bill sa dulo ng hapunan bilang sorpresa para sa aking ama. Hindi pa ito nasingil, nakareserba pa lang bilang tahimik na ayos na isang tawag lang ay pwedeng tapusin. Hinawakan ko ang kape, dahan-dahang sumipsip at pinanood ang kalsada sa labas na lumalabo sa likod ng bintana. Hindi na galit ang nagdidikta ng desisyon ko. Lumipas na iyon, ang natira ay linaw, iyong dumarating kapag nasunog na ng kahihiyan ang lahat at ang katotohanan na lang ang natitira. Kung patuloy ko silang sasaluhin, babayaran at papakinisin ang mga gilid ng ugali nila sa pamamagitan ng sarili kong kabutihang loob. Hindi iyon kabaitan, kundi pagtuturo na wala kailanman magiging kapalit ang ginagawa nila. Muling nag-vibrate ang phone ko, mas mahaba sa pagkakataong iyon saka tumigil.
Makalipas ang 1 minuto umilaw ang group chat ng pamilya, isang mensahe mula sa kapatid kong lalaki, "Nasaan ka ba talaga?" at agad sinundan ng isa pa, "Kakadala lang ng bill." Tinitigan ko iyon ng matagal at naramdaman kong nagbago ang buong gabi. Hanggang sa sandaling iyon, naniniwala pa rin silang sila ang may kontrol, na umalis lang ako at babalik o hihingi ng paumanhin, gaya ng dati, matapos ang mga taong nasanay akong mag-ayos ng lahat. Ngunit sa mismong sandaling dumapo ang bill sa mesa, nagsimulang lumitaw ang tunay na hirarkiya sa pamilya namin. Nagpadala ulit ng mensahe ang kapatid kong lalaki bago pa ako makapagdesisyon kung sasagot. "Ayusin mo to." Sumunod ang kapatid kong babae Sofia, hindi ito nakakatawa, tinatanong ni dad kung anong nangyayari. At ang nanay ko tuluyang binitiwan ang kunwaring pagkalito. "Tumawag ka sa akin ngayon na." Binuksan ko ang group chat at pinanood ang mga typing bubble na lumilitaw at nawawala. Halos marinig ko ang kaba sa ilalim ng mga salita nila, hindi dahil namimiss nila ako o dahil naisip nila ang nangyari at nakaramdam ng hiya, kundi dahil totoo, ang bill, puno ang restaurant, pampubliko ang gabi, at ang taong tahimik nilang inaasahan ay umalis. Sumandal ako sa upuan at hinayaan kong maramdaman ang bigat ng pagkaunawang iyon. Ilang taon akong itinuring na mas mababa dahil hindi ko sinunod ang mga pinili nila, ngunit kapag may kailangang bayaran, kapag may krisis, kapag may kailangang saluhin, kapag may kailangang maging kalmado, kompetente at mapagbigay, biglang nagiging mahalaga ang buhay ko. Nagiging kapaki-pakinabang ang kalayaan ko at saka lang nabibilang ang tagumpay ko. Mabagal akong nag-type. Hindi nagmamadali at nagpadala ng isang linya sa chat, "Manatili kayo dyan, paparating na ang regalo ninyo." Sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangan ng mahabang paliwanag, hindi ko na kailangang ipagtanggol ang sarili ko, at hindi ko na kailangang gawing komportable sila bago sabihin ang totoo. Kinuha ko ang phone ko, hinanap ang numero ng restaurant, at hiniling na makausap ang manager sa pangalan niya. Agad niya akong naalala. Ibinaba ko ang boses ko at pinanatili itong kalmado. "Hi, ako si Sofia Harrington." Mas maaga ngayong araw, inayos ko na ang card ko, ang sasagot sa hapunan ng pamilya ngayong gabi. Kailangan kong kanselahin ang authorization na iyon at alisin ang paraan ng pagbabayad ko sa file. Nagkaroon ng maikling katahimikan, saka lumambot ang tono niya sa profesional na paraang nagsasabing nahulaan na niyang may nangyari. "Siyempre, Miss Harrington, aayusin ko po iyan." Nagpasalamat ako. Kinumpirma niyang wala pang final charge na naproseso at ang mesa na ngayon ang direktang sasagot sa bayarin. Nagpasalamat ako muli at tinapos ang tawag. Iyon na iyon, walang sigawan, walang eksena, walang talumpating paghihiganti, kundi isang malinis na pag-atras ng isang bagay na wala naman talaga silang karapatang asahan mula sa akin. Agad na umilaw ang phone ko, kapatid kong lalaki ulit. "Anong ginawa mo?" kasunod ang kapatid kong babae. "Sofia, sumagot ka," at ang nanay ko, hindi ito kapani-paniwala. Hindi agad nag-text ang ama ko at halos napangiti ako. Naiisip ko siyang sinusubukang ayusin iyon, nang may yabang sa loob ng ilang minuto iniisip na kaya niyang palampasin, baka takpan ang bahagi ng bill, baka pilitin ang iba na manahimik. Pero ang ganung hapunan para sa buong pamilya sa isang downtown steakhouse ay hindi maliit na halaga. Umorder sila na parang may naghihintay na kabutihang loob sa dulo ng mesa, alak, appetizers, premium cuts, dessert, after-dinner drinks, ang buong maayos na selebrasyon. At ngayon ay nakalatag iyon sa harap nila na may kalakip na presyo. 2 beses tumawag ang kapatid kong lalaki. Parehong beses kong tinanggihan. Pagkatapos ay lumitaw na rin ang pangalan ng ama ko sa screen. Hinayaan kong mag-ring hanggang tumigil at sinundan iyon ng mensahe. "Kung ito ang paraan mo ng pagpunta ng punto, sumobra ka na." Tinitigan ko ang mga salitang iyon at muntik akong matawa nang malakas sa gitna ng kafe. Sumobra na. Hindi ang hayagang pagpapahiya. Hindi ang mga taon ng tahimik na pagmamaliit, hindi ang pagtrato sa akin bilang kahihiyan ng pamilya hanggang sa sandaling kailangan nila ang pera ko. Hindi ang linya pala ay ang pag-atras ko ng kabutihang loob, ang pagpaparanas sa kanila ng bunga ng sarili nilang asal kahit isang gabi lang. Tumingin ako sa sobre na nakapatong sa bakanteng upuan sa tapat ko. Inihanda ko iyon mas maaga bilang bahagi ng sorpresang pangkaarawan, pero hindi sa ganitong paraan. Sa biyahe papunta sa cafe,
Isinulat ko muli ang kailangang sabihin, ipinasok ang bagong pahina, isinara ang sobre at tumawag sa isang lokal na courier na kayang maghatid sa loob ng 1 oras. Pumayag ang front desk ng restaurant na tanggapin iyon. Sa loob ng sobre na roon, ang regalong tunay nilang nakuha, hindi ang hapunan, hindi ang katahimikan ko, kundi ang katotohanan. Bago pa makarating ang courier sa restaurant, paulit-ulit ko nang naisip ang eksenang iyon, iisipin ng pamilya ko na isa itong huling minutong pagsagip, isang dramatiko ngunit mapagpatawad na hakbang para ayusin ang gabi. Dahil kilala nila akong taong tahimik na sumasalo ng pinsala at nagbabayad pa rin sa huli. Kaya nang may staff na lumapit sa mesa na may dalang selyadong sobre na nakapangalan sa ama ko, malamang ay may sumagi sa kanilang ginhawa. Marahil unang ngumiti ang nanay ko. Marahil yumuko ang kapatid kong babae na umaasang may taos-pusong sulat. Marahil inisip ng kapatid kong lalaki na natauhan na ako. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may kakaibang kasiyahan ang sandaling iyon, hindi dahil nabigla sila, kundi dahil naging kumpiyansa muna sila. Binuksan iyon ng ama ko sa harap ng lahat dahil siyempre hindi niya kailanman inisip na may hindi kaaya-ayang bagay na para sa kanya. Ang una niyang nakita ay isang sulat kamay na liham, hindi emosyonal, hindi paligoy-ligoy. Hindi humihingi ng tawad kundi malinaw, direkta at hindi kayang baluktutin. Isinulat ko na ang nangyari gabing iyon ay hindi tungkol sa isang upuan, kundi sa buong buhay na paulit-ulit akong pinapakitang ang halaga ko sa pamilya ay nakadepende kung babagay ako sa imaheng gusto nila. Isinulat ko na napagod na akong tratuhing parang hindi pa kumpleto dahil pinili ko ang ibang landas. Isinulat ko na matagal kong napagkamalang pagmamahal ang pagtitiis at tungkulin ang pagiging mapagbigay. Sinabi ko na ang upuan sa tabi ng banyo ay hindi isang hiwalay na biro, kundi ang pinakatapat na bagay na ginawa nila dahil ipinakita nito kung saan nila ako inilalagay kapaki-pakinabang, ngunit hindi pinapahalagahan, naroon ngunit hindi iginagalang. Sapat ang lapit para tawagin kapag kailangan, ngunit hindi kailanman tunay na tinatanggap bilang kapantay. Ang ikalawang laman ng sobre ay isang nakaprint na resibo ng donasyon. Ang halaga ay halos eksaktong katumbas ng balak kong gastusin sa hapunan at sa halip na bayaran ang isang gabing pinagtawanan ako sa harap ng iba. Ibinigay ko ang pera sa isang lokal na non-profit sa Chicago na nagbibigay ng suporta sa pabahay at mga oportunidad sa karera para sa mga babaeng muling bumabangon sa kanilang buhay. Gusto kong mapunta ang pera sa lugar na kinikilala ang dignidad, hindi kinukutya. Ang ikatlong laman ng sobre, ang alam kong pinakamatinding tatama, isang formal na tala, na pirmado ko na epektibo agad na hindi na ako tahimik na mag-aambag sa mga obligasyong pinansyal ng iba. Wala nang buwanang tulong sa mortgage ng mga magulang ko. Wala nang biglaang padala kapag kapos ang kapatid kong lalaki. Wala nang pansamantalang tulong sa kapatid kong babae tuwing sumusobra ang gastusin ng pamilya. Wala nang pagsalo sa hapunan tuwing pista opisyal, mga birthday weekend, bayarin sa pagkukumpuni matrikula o mga isang beses lang na emergency na hindi naman talaga natatapos. Wala akong isinulat na malupit, puro katotohanan lang. Ngunit may paraan ang mga katotohanan na magmukhang mabagsik kapag ang ginhawa ng tao ay itinayo sa katahimikan mo. Sana masabi kong wala akong pakialam sa hitsura ng mga mukha nila nang mabasa iyon, pero hindi iyon totoo. Mahalaga sa akin hindi dahil gusto ko silang sirain, kundi dahil gusto ko silang makita sa wakas ang realidad na matagal nilang itinago, ang anak na babae na pinagtatawanan nila dahil sa pagiging independent, ang siya ring tahimik na sumusuporta sa mas malaking bahagi ng mundo nila kaysa sa inaamin nila. Nagsimulang mag-ingay ulit ang phone ko makalipas ang 10 minuto, senyales na nabuksan na ang sobre. 3 magkakasunod na mensahe mula sa kapatid kong lalaki, nagbibiro ka ba? Bawiin mo ito ngayon din. Hindi mo pwedeng gawin ito dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Tumawag ang kapatid kong babae, nag-text, tumawag ulit. Ang nanay ko ay nagpadala ng mahabang mensaheng halos hindi na siya Sofia. Pakiusap, sagutin mo, may mga taong nakatingin, napapahiya ang tatay mo. Hindi ito ang lugar para dito. Huli ang mensahe ng tatay ko, pinahiya mo na ang pamilyang ito ng sapat sa gabing ito. Napasandal ako at ipinikit ang mga mata ko sandali dahil halos perpekto ang kabalintunaan, napahiya siya matapos niya akong paupuin sa tabi ng banyo matapos siyang makitawa.
Matapos ang mga taon na tinatamasa niya ang pinansyal na ginhawang ibinibigay ko habang pinaparamdam na mas mababa ako. Napahiya siya dahil dumating ang katotohanan sa isang sobre sa halip na manatiling nakatago sa bank account ko. May isang tawag akong sinagot dahil alam ko kung ano ang gusto kong marinig ang kapatid kong babae. Matalim ang boses niya, hinihingal. Kalahating galit at kalahating desperado. Sofia, ano bang problema mo? Lahat nakatingin sa amin, galit si Dad. Umiiyak si Mom, hindi mo pwedeng basta putulin ang mga tao ng ganito birthday niya. Hinayaan ko siyang magsalita hanggang maubos ang bugso, saka ako sumagot ng kalmado. Hindi ko pinutol ang sinuman sa hapunan. Umalis ako nang ipakita sa akin kung gaano kaliit ang respeto na ibinibigay ninyo. Natahimik ang linya saka siya sumubok ng ibang anggulo. Nag-overreact ka, wala namang masamang ibig sabihin, biro lang iyon. Nakakatawa, sabi ko, kasi walang mukhang nalito. Lahat kayo ay komportable. Humigop siya ng hangin na para bang makikipagtalo, ngunit nagpatuloy ako. Lumaki lang ito ngayon dahil inaasahan ninyong babayaran ko pa rin ang gabing pinahiya ninyo ako. Hindi iyon pagmamahal, iyon ay pagdepende na may masamang asal. Ibinaba niya ang tawag, tumawag ang nanay ko, hindi ko sinagot, sumunod ang tatay ko, ang kapatid kong lalaki at silang lahat muli. Tahimik na ang kafe, lumamig na ang kape ko. At sa labas ay nakadikit sa salamin ang madilim at makintab na gabi ng Chicago. At sa kung saan, sa downtown natututo ang pamilya ko na may presyo rin ang dignidad, ang kaibahan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako ang nagbabayad nito para sa kanila. Hindi ako agad umuwi. Nagmaneho muna ako. Hinayaan kong lumabo ang mga ilaw ng lungsod sa windshield habang patuloy na umiilaw ang phone sa upuan ng pasahero na parang isang maliit na emergency na hindi ko na kailangang sagutin. At nang sa wakas ay pumasok ako sa garahe ng kondo ko, alam kong hindi ko sila maiiwasan habang buhay at ayoko rin hindi ito tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pagguhit ng isang hangganan na napakalinaw na wala nang makakapagkunwaring hindi nila ito nakikita. Sumakay ako ng elevator pataas, hinubad ang sapatos kong may takong, nagpalit ng sweater, at tumayo sa tabi ng bintana habang hawak ang phone ko, nakatanaw sa niyebeng unti-unting bumabagsak sa kalsada sa ibaba. Para sa akin, laging tapat ang Chicago kapag umuulan ng niyebe, tahimik, malamig, walang palamuti, walang pinapakinis, tanging katotohanan lang ng kung ano ang naroon. Nang tumawag muli ang ama ko, sinagot ko. Hindi siya bumati, sinabi niya, sana masaya ka sa sarili mo. Halos napangiti ako dahil kahit noon, kahit pagkatapos ng sobre ng bill, at ng buong gabing nasaksihan ng restaurant ang pagbagsak ng kanyang perpektong selebrasyon, sa bigat ng sarili niyang kayabangan, iniisip pa rin niyang tungkol ito sa pakiramdam ko, sa kasiyahan ko, sa ugali ko. Isang tanong lang ang ibinalik ko. Talaga bang inakala mong uupo ako roon? Nagkaroon ng saglit na katahimikan, saka tumigas ang boses niya. Biro lang iyon, Sofia. Pinalaki mo ang wala. Hindi sagot ko, tahimik akong umalis. Nagkaroon lang ng eksena dahil nakalimutan mong tapos na akong tumanggap ng ganoong pagtrato. Sumunod na nagsalita ang nanay ko. Pagod ang tunog ng boses niya na para bang tumigil na sa pagiging palabas ang gabi at naging totoo na. Sinabi niyang sumobra ako na ang pamilya ay hindi dapat nagbibilangan. Na may mga pagkakataong lahat ay may nasasabing mali. Hinayaan ko siyang matapos, saka ko sinabi ang katotohanan ng payak, hindi ito tungkol sa pagbibilang, kundi sa pagtanggi ko ng tuluyan na patuloy na magbayad para sa isang larong nakahilig laban sa akin mula pa noon. Sinabi kong napagod na akong maliitin dahil iba ang pinili kong buhay. Sinabi kong ang pagiging walang asawa ay hindi nangangahulugang hindi ako mature, na ang kawalan ng anak ay hindi nangangahulugang kulang ako, na ang isang babaeng bumubuo ng sariling buhay sa sarili niyang mga tuntunin ay hindi dapat kailangang magpakahirap para lamang makuha ang batayang respeto mula sa pamilyang nagsasabing kanila siya. Sumabat ang kapatid kong lalaki at sinabing madrama ako. Ngunit ang drama ay nangangailangan ng audience na nagdududa pa sa sarili nito. Hindi na ako ganoon. Kaya nang sabihin niyang, pinapalaki mo ang isang komento, sumagot ako ng pangungusap na pinakakailangan nilang marinig.
Hindi ito iisang komento, kundi mga taon ng maliliit na biro, maliliit na tira. Maliliit na paalala na kayo-kayo ang nagkakaintindihan at ako ay tinatanggap lang kapag may kailangan kayo sa akin. Natahimik sila sandali saka ang kapatid kong babae, mas mahina ang boses kaysa inaasahan ko ay nagtanong kung seryoso ako sa pagtigil ng lahat ng tulong pinansyal. Sinabi kong oo, tuluyan at permanente. May luha sa kabilang linya. Ngunit hindi na iyon ang uri ng luha na gumagalaw sa akin tulad ng dati dahil iba ang tunog ng pagsisisi kapag dumarating ito pagkatapos ng konsekwensya hindi bago. Bumalik sa linya ang ama ko at sinabing pinaparusahan ko ang lahat. Sinabi ko, hindi itinatama ko lang ang ilusyon na ang kabutihang loob ko ay obligasyon magkaiba iyon. Inakusahan niya akong pinahiya ko siya sa kaarawan niya. Sumagot ako ng tanging natitirang tapat na sagot. Pinahiya mo ang sarili mo nang sandaling ipasya mong doon ako sa tabi ng banyo uupo habang inaasahan mong babayaran ko ang hapunang iyon. Pagkatapos noon, nagbago ang usapan, hindi naging perpektong pagkakaayos, walang mga paghingi ng tawad na parang sa pelikula kundi mas hilaw at mas totoo. Inamin ng nanay ko na hinayaan niyang makalusot ang napakaraming komento dahil mas madali ang panatilihin ang kapayapaan kaysa harapin ang sinuman. Inamin ng kapatid kong babae na lagi niyang inisip na magiging okay ako dahil mukha akong matatag. Halos walang sinabi ang kapatid kong lalaki at iyon ang mas maraming ipinahiwatig kaysa sa anumang talumpati. Hindi direktang humingi ng tawad ang ama ko kahit gabing iyon dahil ang mga tulad niya ay madalas na pagkakamalang karakter ang kontrol at kawalang sala ang katahimikan. Ngunit narinig ko sa pilit ng boses niya na sa unang pagkakataon ay naunawaan niyang ang anak na minamaliit niya ay may mga pagpipilian, may hangganan, may limitasyon at marahil iyon ang pinakamasakit na konsekwensya sa lahat. Hindi ang bill, hindi ang sobre, hindi ang pampublikong kahihiyan, kundi ang katotohanang hindi ko na kailangan ang pag-aproba nila ng sapat para ipagpalit ang respeto ko sa sarili para dito. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang mga bagay eksakto sa paraang inaasahan ko. Napilitan ang mga magulang ko na tingnan ng tapat ang kanilang pananalapi sa halip na umasa na tahimik kong pupunan ang anumang kakulangan. Tumigil ang kapatid kong lalaki sa pagtawag na may mga biglaang emergency na palaging nauuwi sa paghingi ng pera. At ang kapatid kong babae, matapos ang mahabang katahimikan, ay nagpadala ng isang tunay na mensahe na walang hinihingi. Sinabi lang niya na naging malupit siya at nagsisimula na niyang maunawaan kung gaano katagal akong nagdala ng mas mabigat kaysa sa inaamin ng iba. Hindi ako agad sumagot, ngunit binasa ko iyon ng higit sa isang beses. Ang mga hangganan ay hindi habang buhay na paghihiganti. Minsan ay sila lang ang unang tapat na pintuan pabalik kung handang pumasok ang mga tao ng may pagbabago. Para sa akin, mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa maraming taon. Hindi dahil nasiyahan ako sa kanilang pagkataranta, bagamat aaminin kong may bahagi nito na nakapagbigay ng pakiramdam ng hustisya, kundi dahil tumigil na akong magpursige para tanggapin sa isang lugar na patuloy akong pinapaliit. May aral doon na mas malaki kaysa sa isang hapunan o isang malupit na biro, ang pamilya ay dapat lugar kung saan kinikilala ang halaga mo. Hindi sinusukat laban sa papel na hindi mo naman piniling gampanan. Ang pagmamahal na nakasalalay sa pananahimik mo ay hindi malusog. Ang pagiging mapagbigay na inaasahan sa halip na pinahahalagahan ay nagiging pagsasamantala. At ang paglayo sa kawalang galang ay hindi pagiging makasarili. Minsan ito ang pinakatapat, pinakamature at pinakakinakailangang hakbang na magagawa ng isang tao. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang niyebe na marahang bumabalot sa Chicago at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa sarili kong buhay nang hindi nangangailangan ng pagpapatunay mula sa iba. Mahal ko ang pamilya ko, ngunit hindi na ako handang maglaho sa loob nila at kung gugustuhin nilang magkaroon muli ng ugnayan sa akin. Kailangang nakabatay iyon sa respeto, hindi sa kaginhawaan. Kaya gusto kong itanong sa iyo, naranasan mo na bang tratuhin na parang mas mababa ang halaga mo dahil lang iba ang takbo ng buhay mo kumpara sa iba?
At kung ikaw ang nasa lugar ko, mananatili ka ba sa mesa o aalis ka rin? Ang kwento ay, katang-isip lamang nilikha para sa layuning aliwin at magbigay ng aral. Umaasa kaming mahihikayat nito ang mga manunood na pangalagaan ang kanilang puso at maunawaan na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa manatili sa lugar na hindi ka pinahahalagahan.